Waterworks and Sewerage System Chief Regulator. Mga kasama natin, attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Rajuman Lourdes. Magandang hapon. Hello, magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Magandang hapon po sa ating mga listeners. Hindi ko siya makita sa Zoom. Nasa Zoom si attorney, no? Ay, attorney, kumusta po? Kami po hindi okay. Kasi, attorney, sandali, galing ba sa sa Middle East ang tubig? Bakit to may pagtaas? Okay, wala pong kinalaman at ang pagtaas nitong April 1 sa issue sa Middle East, itong Iran war. Ito po ay dahil po ang increase po or adjustment po itong effective April 1 ay dahil po sa foreign currency differential adjustment. Ang meaning po niyan, ang dahilan po dito ay ang pag-movement po ng dollars and yen laban sa pesos itong December pa po. Itong FCTA po is a quarterly adjustment. This one is effective second quarter, and ang basehan po nito ay ang mga application po ng Manila Water at Maynilad last January pa po. So itong po dahilan po to ay ang movement po ng peso laban sa dollar. Dati po kasi ang previous quarter, ang average po for September 2025 ay 57.25 ang peso laban sa dollar. Sa dolyar. Okay. Yun sa current quarter naman sa December ay umakyat po ang dollar, naging 58.84 po. Kaya po sa adjustment po ito ay nagkaroon po ng movement. Yung yen naman ay nag-adjust from 0.38, ngayon po ay 0.37 na po. So because of that, may adjustment din po na maliit, pero dahil po ang Maynilad po, ang kanilang majority of their foreign currency denominated loans are in yen, ay nagkaroon po ng actually negative po ito or subsidy. So ang lumit lang po yung subsidy dahil po tumaas po yung US dollars. Okay, Or so po, medyo technical po. Pero Yes, basically, the concept po dito ay ang movement po ng dollar and yen sa pesos. oo. So, walang kinalaman ang usapin sa pagtaas ng produktong petrolyo at ang giyera sa Iran versus US and Israel. Tama po yan. Wala pong kinalaman at all kasi ito po ay sinabit po to for approval last January pa po. Okay. Before the war in Iran. Okay. Puntahan ko muna kung magkano. Magkano po ang pinayagan po ninyong itataas ng Maynilad at Manila Water? Opo. Depende po sa konsumo, impact po sa mga ating residential customers. Pag nasa 20 cubic meter po kayo, that's in average, ay dadagdag po ng 1 peso sa inyong monthly water bill if you are for Maynilad customers. Pag kayo po ay ang Manila Water customers, ang increase po ay 29 centavos sa inyong monthly water bill. Bakit ito magkaiba? Depende po yan sa dollars and yen mix ng Manila Water at Maynilad. Yung sa Maynilad po kasi mas malaki, kasi po mas malaki po yung adjustment dahil po sa dollars denominated loan nila. Yung Manila Water, mas mababa dahil sa yen. Hindi po. Okay. Kasi mas maliit po ang loan na binayaran po nila itong itong quarter na ito. Okay. Bakit ho, hindi ko ba pwedeng, kasi ito attorney, no, lahat ho tumaas, di ba? Baka pwedeng ipagpaliban. Hindi ba pwede yun? Kasi po ito pong mechanism na to is quarterly adjustments. Ito po ay ginagawa natin para po na magkaroon ng to ensure that there's no over recovery or under recovery. Hindi po pwede sila kumita dito sa dollar or hindi din sila magkaka-loss sa foreign currency adjustments. So ginagawa po to every quarter. Ito po ay ang mechanism na in-implement po natin, na in-approve na po natin last 2024 po. Okay. So magsisimula siya, yung billing namin ng April 15. April 1 po. So simula na siya ngayon. Yung bill namin sa April 1, doon na namin makikita. Tama po yan. Doon na ninyo makikita ang increase kung meron man. Okay. Ang pwede lang, I don't know pwede lang siguro makapagpahinto si Pangulong Marcos, no? Pag ganon? Pwede din po. Pwede din po. But we feel that kailangan po natin isundan yung ating kontrata kasi may kontrata po tayo sa Manila Water at Maynilad at we should honor our contracts. And
the fact that this will just accumulate eh. Kasi pag hindi natin to binigay ngayon, ay mag-accumulate lang po to at baka lumobo po sa next quarter. Kasi sa next quarter na po, makifeel in effect ng Iran and Iraq war. Doon po baka mas lalo pong lumobo. So gusto natin po para mas spread out po ito para hindi po masyadong masakit sa ating mga consumers. Ulitin ko lang, sir, possible na tumaas pa siya sa mga susunod na buwan or may pagtaas because ito na yung pinag-usapan nating gera. Tama po yan. Kasi ito po ay effective for the second quarter. Sa third quarter ay titignan po natin ang effect ng US dollars at sa Japanese yen this coming months. Oh, okay. So, hindi pa safe na sabihing hindi sila apektado ng gera sa Iran. So, possible by next month mayroong increase again. There is a possibility, yes. But we don't know yet what will happen to the foreign currency. But we don't expect naman it to be that significant. If you notice, ang adjustment lang dito is the average tariff is around 4 centavos or ang variance po sa Manila Water around 4 centavos. Yung sa Maynila ay around I believe mga 9 centavos. So per cubic meter. But ang effect nito sa inyong water bill ay sa average nga ng Maynila is 1 pesos lang po sa inyong water bill. Sa Manila Water ay mga 29 centavos. Ulitin ko lang, sir, halimbawa ako ay ang aking bill monthly ay 300. Mataas na ba 'yon pag ganun? Hindi po. Okay. Usually ang average water bill po ay 627 sa Manila Water. Sa Maynila is 704 po. Okay, so magdadagdag lang ng piso. Yun na po yung taas na po. Dati po, ang water bill mo sa Maynila ay 703 pesos. Magiging 704 pesos. Oo. Yung sa Maynila, Manila, yun na po ang sa Maynila customers. For Opo. Manila Water customers, ang average water bill nila ay 627.54, magiging 627.83. Okay. Sakop ba nito yung mga tumatanggap po ng libreng linya? I mean, sa kuryente kasi may may parang free line, no, sa mga kababayan nating hirap na hirap, yung walang sapat, no? Meron ho bang ganun din sa Maynila and Manila Water? Tama po yan. May proyekto po tayo na called Enhanced Lifeline Program. Pag nasa Enhanced Lifeline Program po kayo, pag registered po kayo, ay you can be entitled to additional discounts and wala din pong FCDA. Meaning po, pag yung 20 cubic meters, di ba, kanina sinabi ko po sa Maynila customers, 704 po, effective April 1 ang inyong water bill. Pag Maynila customer po kayo, tapos Enhanced Lifeline po kayo, yung 20 cubic meter nyo, ang monthly water bill nyo ay 379 pesos lang. Pag sa Manila Water naman, pag monthly water bill nyo, 627.83 April 1, ang monthly water bill mo, pag Enhanced Lifeline po, ay 287.57 lang po. Kaya po, we encourage those who are entitled to be are registered sa Enhanced Lifeline program ng Manila Water at Maynila to please register. We actually started last week, nagkaroon po kami ng palistahan caravan sa San Juan for Manila Water customers. At gagawin po natin yan sa iba-iba pong cities na covered by Manila Water and Maynilad. Para po to encourage those who are entitled to this program to register. Ang mga entitled po niyan ay mga members ng 4Ps. Yung mga pantawid programang, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps na members. All they need to do are just to fill up accomplish the ELP application form, bring their 4Ps ID, bring one valid government ID at kanilang most recent Manila Water or Maynilad bill. Pwede po silang pumunta sa Manila Water or Maynilad at mag-register. Bakit ito kailangan face-to-face? Hindi ho ba pwedeng online or by easiest? Kailangan po nila mag-submit. Pwede naman po kami gumawa ng caravan. Gumawa po kami sa San Juan na palistahan na caravan. At pupuntahan po namin ang mga constituents ng per city to spread awareness. Kasi apparently,
madami po hindi alam na may ganitong programa Oo nga. ang Manila Water Oh, at Maynila. yes, that's right. Kahit ako, attorney, no, meron din kasi alam lang natin may lifeline sa kuryente. So meron pala sa tubig. Eto na yung tanong, no? What if nagbabayad siya pero hindi naman sa kanyang pangalan? Depende po. Pag pwede naman niya po, pwede magpakita ng additional documents, additional proof that doon po siya nakatira. Katulad po ng, maski na hindi po nakaregistered sa pangalan niya, Oo. but yung address niya, same. Or may lease agreement po siya. Pwede niya pong pakita yon. Additional document lang po kailangan to prove na doon po siya nakatira. At doon, sa kanya po yun. Pero attorney, no, magiging prangka ako dyan. Alam nyo sa mga medyo magkakatabing bahay, di ba? Wala namang mga mga document something, etc. So baka mas lalong mahirap sa ating mga kababayan na maging member ng Enhanced Lifeline Program. Kasi po, pag 4-piece po kayo, kailangan address nyo po nandun po sa ID eh. Pwede po niyang gamitin. Pakita lang niyo po yung ID nyo, address nyo, yun din ang address ng water bill. Pwede na po yun. Kahit na hindi kanyang pangalan. Apo, hindi kailangan sa pangalan niya. Basta po ma-prove niya na doon po siya nakatira. Okay. Why 4-piece lang po? Di ba marami hong mga kababayan nating under ng tupad na may trabaho pero talagang short, hindi malaking sahod. But 4-piece lang, baka tatanungin nyo ng mga kababayan natin. Yung po ngayon ang programa natin ay para po targeted at na-vet na po ng DSWD na low-income household po itlaga ito. So gusto po natin targeted. This is a social program para po targeted po ang benefit para may ibsan po ang any tariff adjustments. Okay. So kaya po ginawa natin 4-piece muna. But we are willing to expand this. As of this moment, attorney, ilan na po ang nagpa-member? Right now, medyo mababa pa po. Less than 1,000 accounts pa lang eh. So we want to increase this to at least 5,000 to 10,000 accounts. Oo nga. So, parang hindi siya ganoong ka-resounding, kaingay, attorney. Tama nga po yan eh. Madami pong tao na medyo hindi ang problema namin na kinausap ko po yung sa palistahan, hindi po nila alam na may ganitong programa. Oo. So kaya po gumagawa po kami ng palistahan caravan na pumupunta po kami sa mga cities and directly asking the cities to contact the 4-piece that are covered under their city, those that are their constituents, para po malaman nila na may ganito palang programa ang Manila Water at Maynila at pwede sila mag-register. Why not po direct sa DSWD if they already have those names? We can do that also. We are willing to do that tie-up. Pinapush po natin yan. Kakasimula lang po natin last week sa San Juan. Okay. Last week, linawin ko, attorney, last week din lang nagsimula yung Enhanced Lifeline Program? No, last week lang po nang simula yung palistahan caravan Oo. na kami na po ang pumupunta sa mga 4-piece para po mag-register sila. Dahil last year pa po ito, konti lang po talaga may alam eh. So napansin natin na tinatanong namin bakit ayaw mag-register, hindi po nila alam eh. Kaya gusto natin malaman po nila at kami na po mismo pupunta sa kanila. Nagtatay up din po kami sa sa mga iba-ibang mga partners and agencies that will help us target those who are in need para po na mabigay po sa kanila yung benefit na ito. Oo. Attorney, sa mga nakikinig, halimbawa sumali ako sa Enhanced Lifeline Program, 4-piece ako. Magkano na lang ang babayaran ko? Opo. Up to, if your consumption is up to 20 cubic meter, your monthly water bill will be around 50 to 60% discount po eh. Wow! Yung water bill. Basta you do not exceed 20 cubic meters per month. Mga magkano ba yun, attorney, for example lang? Yung mga 20... Sa Maynilad customers, regular 20 cubic meter is 704 pesos, 0.31 centavos. Magiging 379.30 na lang. Laki. Pag sa Manila Water customers po kayo, 627.83 ang regular customers. Magiging 287.57 na lang. Ang laki ha. Ito po ang discount. Ang laki. 50% to 60%. So I think sa mga nakikinig, attorney, dapat ma-avail to ng mga nasa 4-piece.
Sayang naman. Tama po. Dire-diretso na po ito, attorney, hindi lang sa dahil may sitwasyong ganito? Hindi po. Ito po ay directive ng ating Pangulo na magbigay po mag-increase po ng benefits sa ating mga consumers. Wow. Oo. Hindi kami pwede, attorney, no? Hindi po. Targeted po ito sa mga 4Ps lang po. At we want to expand this further once we have rolled out with the 4Ps. What do you mean expand? We're looking for other options on other ways to reach the low-income households. Yung talaga yung mga tao. Na paano naman natin malalaman na sila po ay low-income household. Naghahanap po kami ng ways to target them para po mabigay sa kanila yung mga benefits, para po mabigyan sila, ma-expand po yung mga benefits na makukuha po nila. Wow, ang galing, ang galing. Attorney, ako magiging honest, ngayon ko lang 'to narinig. Oh, sayang Tama po no. yan. Sana So, saan kayo susunod pupunta? No, baka pwedeng ma-inform niyo yung ating mga kababayan, si Jel naman po yung tumawag sa inyo para ma-area natin saan po kayo susunod pupunta para po sa palista sa Enhanced Lifeline Program sa tubig. Ang next plano namin ay kausapin sa Valenzuela City po. Kayo pong pumipili ng mga syudad? Kasi lumalapit po kami sa mga siyudad na na may kilala po tayo na naghumihingi ng assistance kung papayag po sila tumulong. Kasi may mga iba dyan na hindi kami pinapansin or medyo busy lang or they'll tell us wag muna this month, next month sila, ganun. So we are scheduling with them. Dapat ba sa LGU? We are targeting the LGUs para po Baka gamitin ng on the LGU to. ground. Ako kasi, attorney, baka gamitin ng LGU na alam mo na yun, parang may nakabalanda namang mukha ni politiko doon na dali, dito kayo pumila para maka 50-60% kayo na libre sa tubig. So, yun ang iniiwasan din natin, attorney, di ba? Tama din po yun. Pero we have to accept the fact that we need people on the ground to reach and to spread the word. Kasi dati po, ang ginagawa natin, media lang, nagpapa-radio interview po ako, at kayo nga po mismo, hindi nyo alam na may ganitong programa. So talaga, kailangan po natin talaga bumaba sa ground talaga, sa mga barangay captains, sa mayor, para humingi ng tulong para po ma-spread ang awareness. Oo. At ito Lahat po nilalapitan natin para po mag-spread ang awareness. Nilapitan natin recently, pati Social Housing Finance Corporation, we are also doing a tie-up with them para po sa kanilang mga pabahay na automatically enrolled na. Oo. Siguro maganda, attorney, kung ginagawa, baka pwedeng exact kung saan po kayo sa barangay, baka pwedeng doon na yung process, no? Tama po. Oo, kasi pag pumunta po kami sa Palistahan Caravan, dala-dala na po natin yung mga pwedeng mag-register. Just bring their IDs, nandun na din po ang application form. Ang hinigi lang namin sa kanila, dalhin lang nila yung 4-piece ID nila at isang government ID sa water bill nila. Tapos nandun na din po yung application form. Then and there, pwede sila mag-register. Attorney, okay, number 1, ano po inyong mensahe sa ating mga kababayan sa pagtaas ng singilin sa tubig sa Kalakhang, Maynila at sa mga Mega Manila, and eto pong paanyaya sa inyong Palista Caravan para sa Enhanced Lifeline Program. Yes po. I'm encouraging those who are qualified for the Enhanced Lifeline Program to register po at avail of this discount. Ito po, discount, not only will you get 50 to 60% off on your monthly water bill, ay exempted din po kayo sa mga FCDA, sa mga other adjustments in the future. So makakatulong po sa inyo to. So I encourage everyone to please register. Attorney, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Thank you. Maraming salamat Thank po, you. ma'am. Salamat. DZX